The church that Jesus loves, sing. There is nothing that Jesus loves more dearly. There is nothing so dear as His church. Oh, His very own ecclesia, which He founded while here on this earth. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought it where His precious blood. In my heart I believe in now more surely. She has sealed on God's word from her youth, every holding the scriptures securely. She's the pillar and ground of the truth. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with precious blood. Oh, how Satan has tried to overcome her. Oh, how often he's tried, but has failed. With God's banner of love floating over her, evil forces shall never prevail. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought it with His precious blood. Last stanza. Oh, how bright is her future up in heaven, when our Lord called His church to His side. Oh, great honor to her shall be given, as she stands His beloved of His bride. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her here with precious blood. Amen. Ngayon pong hapon sa pag-aaral po muli ng ating salita po ng ating Panginoon, tawagin po natin ang ating mga ngaral si Pastor Garome Millares. Mapagpalang hapon sa ating lahat. Bago tayo dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos ay kaunting announcement muna. Mamaya Lord Supper natin, At next Sunday, first Sunday na ng November. Lapit na matapos ang 2024. Konti na lang. Panibagong taon. So, next Sunday po ay nakaschedule ako na mag-preach sa church sa Molino sa umaga. Dito naman po si Brother Rogie. Kaya tuloy po ang pagtitipon, kahit wala ang pastor. May church naman. Ang pastor hindi siyang church. Kayo po ang church, tayo po ang church. So may pastor man o wala, tuloy ang pagtitipon. And then second Sunday po ay nakaschedule tayo na mag-preach sa Lipa City. Doon po kay Pastor Johnny, Mount Zion Fundamental Baptist Church. So, tayo po naimbitahan doon every month. So, ginawa na nating second Sunday. Last time na nagpunta ako doon, October 6, first Sunday. So, pagpapalit na natin. First Sunday sa
iglesia sa Molino, second Sunday sa Lipa. Patuloy natin pag-pray si Pastor Johnny Carmelotes ng Mount Zion Fundamental Baptist Church. Naway sila ma-enlighten ang buong congregation. For your information, si Elder Orly Porto po ay nakalabas na ng hospital. Salamat sa Diyos, nakaraos, muntik ng operahan, gallbladder yung kanyang issue na maga. Kaya lang ay delikado kung siya inoperahan, baka siya mamatay. Kasi may sakit siya sa puso. Yung ospital gusto siyang operahan. 130,000 ang hinihingi. Paano nga operahan? Delikado nga. Ayaw naman siya palabasin. Dahil daw ay namamaga, immediate operation na daw yun. Tuloy, hindi maintindihan kung ano maging desisyon. Kaya in-advise na lang namin, labas niyo na at sa bahay na lang gamutin. Mayroon namang ibang pamamaraan. So, salamat sa Diyos at nailabas. Salamat sa provision ng Panginoon sa mga hospital bills. At patuloy na lang na ipag-pray natin mga kapatid na gumaling. Maibsan yung pain ni Elder Orly Porto. Tinatakot pa, pag hindi daw inaoperahan, baka raw manilaw. Ganun eh. Paano nga? Kung opera naman 50-50. Ang gagawin? Mga doktor, mag-iingat po tayo mga kapatid. Hindi tayo magpapaniwala sa sinasabi ng mga doktor. Minsan tatakutin ka lang para kumita sila. Ganun ang mangyayari. Marami ng ganyang cases. Mahirap maghanap ng doktor o mga doktor na mapagkakatiwalaan. Kaya pagka kayo ay maghanap ng doktor, manalangin kayo na i-guide at i-lead kayo ng Panginoon sa tamang doktor. Hindi yung doktor katay agad. Patuloy natin pag-pray. No? Salamat sa Diyos. Sana ay makarecover. Kanina ay hindi pa kaya ni Elder Porto na mag-preach. Pero purihin ng Panginoon. Nakita ko dun sa pinost nila, nagtipon po mga kapatiran at nag-live stream. Yun ang maganda. No? Kahit walang pastor, tuloy yung pagtitipon. At yun yung ating pinag-aralan last Sunday, church gathering. Church naman, patuloy magtipon. So, nagkantahan sila, scripture reading, tithes and offering, prayer. Pagkatapos no, nag-live stream. Nanood sila kanina. Ang live stream natin dito. Kaya yun po ang pakinabang din ng technology. So, okay lang manood sa live stream. Basta tuloy ang pagtitipon. Hindi yung nasa bahay, tapos may pagtitipon dito, doon ka na lang sa bahay manunod. Pero lang kung may sakit ka. At providentially hindered. Pero kung malakas naman, wala namang dahilan para hindi dumalo, dapat tayo dadalo. Huwag nating pababayaan ang pagkakatipon. Sabi nga ng Hebreo 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. We should not forsake the assembling of ourselves together. So, ibig sabihin, present ang mga sarili natin sa pagtitipon. Yan ang ating tinapik last Sunday. Kaya purihin ng Panginoon sa katapatan ng ating mga kapatid doon sa iglesia sa Sariaya. Yan ang talagang matibay na paniniwala at paninindigan. At yan ang atin pong tatalakayin ngayong gabi. Buksan po natin ang atin pong mga Biblia sa Daniel chapter 1. Daniel chapter 1. Basahin natin umpisa natin sa talatang 1 para maintindihan natin yung kwento. Daniel, pagkatapos ng Ezekiel ay Daniel. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Daniel chapter 1. Tayo po tumayo. Umpisa natin sa talatang 1. Basahin ko sa King James Version, English, then mamaya tagalugin natin. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it.
And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God. And he brought the vessels into the treasure house of his God. And the king spoke unto Ashpenaz, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king's seed, and of the princess, youths, or children, youths in whom was no blemish, but well favored and skillful in all wisdom, and gifted in knowledge and understanding, science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. And the king appointed them a daily provision of the king's food or meat, and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end of them they might stand before the king. Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, unto whom the prince of the eunuchs gave names. For he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, and to Hananiah of Shadrach, and to Mishael of Meshach, and to Azariah of Abednego. Verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's food. For with the wine which he drank, therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Now God had brought Daniel into favor and compassion with the prince of the eunuchs. And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord, the king, who hath appointed your food and your drink. For why should he see your faces worse, looking than the youths who are of your age? Then shall ye make me endanger my head with the king. 11. Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, test thy servants, I beseech thee, 10 days, and let them give us vegetables to eat and water to drink. Then let our countenance be looked upon before thee, and the countenance of the youths that eat of the portion of the king's food. And as thou seest, deal with thy servants. So he consented to them in this matter, and tested them 10 days. And at the end of 10 days, their countenance appeared fairer and fatter in flesh than all the youths who did eat the portion of the king's food. Thus Melzar took away the portion of their food and the wine that they should drink, and gave them vegetables. May God bless the reading of His Word. Matibay na paniniwala at paninindigan. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon pong hapon. Tayo po'y dumalog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos na banal, kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito muli na mabuksan ang iyong mga banal na salita. Ay pangangaral po ngayon pong hapon. Gabayan niyo po kami, Panginoong Diyos. Hinihiling po namin na isugo niyo po ang iyong banal na Espiritu upang bigyan kami ng kaunawaan. Buksan niyo ang aming mga kaisipan upang mapag-unawa namin ang iyong mga aral na ituturo sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoong Diyos, na makita namin ang aming kalalagayan sa salamin ng iyong mga salita. Dalangin namin ang iyong awa sa amin. Kami tulungan ninyo at papagliwanagan. Bagabagin niyo ang aming mga puso. Kami magkaroon tunay na pagsisisi at pagpapakumbaba at hangaring sumunod sa inyo. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang mensahe, lalo na doon sa mga wala pang kaligtasan kay Kristo. Tulungan niyo pong makita nila ang kanilang mga sarili, ang pangangailangan nila kay Kristo Jesus. Itaas niyo po ang Panginoong Jesus sa aming kalagitnaan. Pahayag niyo po ang iyong sarili sa amin, aming Diyos. Patawarin niyo kaming lahat sa aming mga kasalanan. Sa banal na pangalan
ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat. Nakakaupo na po kayo. Matibay na paniniwala at paninindigan. Ang tunay o totoong Kristiyano, alagad o disipulo at tagasunod ni Kristo, ay may matibay na paninindigan yan at paniniwala. Siya po ay naniniwala sa mga aral at katuruan ni Kristo at sumusunod sa kanyang mga utos. Ang salita ng Diyos lamang ang batayan ng kanyang paniniwala at hindi po niya ito isusuko at ipagpapalit. Yan po ang tunay na Kristiyano. Subalit ang tanong, gaano po ba katibay ang ating mga paniniwala? Kaya po ba natin itong panindigan? Ngayon, ibabahagi ko sa inyo mga kapatid, isang bagay na napaka-importante, isang prinsipyo na dapat nating malaman, yung pagkakaiba sa pagitan ng preference at conviction. May malaking pagkakaiba po yan. So what's the difference between preference and conviction? Actually, kung titingnan natin sa Bible, actually irrelevant po yan when it comes to terminology. Okay? Kasi yung salitang conviction, ginamit po yan sa Bible one time lang. Doon po sa John chapter 8 verse 9. Ito po ay ginamit para ipaliwanag ang isang kamalayan ng personal na pagkakasala o personal guilt. Ang konteksto noon ay may isang babaeng mangangalo niya. At siya ay na-convict sa salang adultery. Convict. Tingnan po natin yon saglit para maintindihan natin. John chapter 8 verse 9. John 8:9, and they who heard it being convicted, by their own conscience. Ito naman yung mga nag-akusa doon sa babae na nangalunya, caught in the act. At dinala nila kay Jesus Christ yan para tanungin si Kristo, ang Panginoon Jesus, ilagay siya sa pagsubok, ano dapat gawin sa kanya. Kasi siyempre, sa batas ng mga Hudyo, pagka ganyan, nangalunya, papatayin yan babatuhin. Susubukan nila ang Panginoong Jesus. Tinanong sila ng Panginoong Jesus, sino sa inyo ang walang kasalanan? Siyang unang bumato sa babaeng yon. Di yan nangyari sa verse 9, tapos sumulat pa ang Panginoon doon sa ground. Again, he stooped down and wrote on the ground. Verse 9, and they who heard it, being convicted, nabagabag na konsensya, convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest unto the last, and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Napahiya sila. Kasi, aminado sila, may kasalanan din sila. Yan na-convict. So that's the word na ginamit po rito. Samantala, yung salitang preferred, or preferring, ay 8 beses na makikita po natin sa English King James Bible, na ang ibig sabihin ay mas gusto kaysa sa iba. O kaya'y mas uunahin kaysa sa iba. O kaya'y bibigyan prioridad kaysa sa iba. Yun po ang ibig sabihin ng prefer or preference. Alright. Now, itong mga salitang ito, actually, relevant ito o may kaugnayan sa mga legal matters. These are legal terms na ginagamit po sa mga korte sa Amerika. U.S. courts. Sa U.S. Supreme Court, inuri po o kinlasify ang lahat ng religious beliefs bilang alinman sa dalawa. It's either preference or conviction. So lahat ng mga reliyon, may mga paniniwala yan Pero hindi lahat ng paniniwala pare-parehas. May category ang korte sa Amerika. Paniniwala na preference lang, paniniwala na conviction. Ano pagkakaiba ng dalawa? Preference. Ang preference is something that you prefer. And it can change depending on the circumstances. Ito'y paniniwala pero nababago. Depende yan sa kalalagayan o kondisyon. Maaring itong preference ay ganong katindi, malakas. It may be strong and intense, pero nababago pa rin. Bandang huli,
Samantala, ang conviction, on the other hand, is unchangeable. No matter the circumstances. Yan ang conviction. Kahit anong mangyari, hindi mababago yung paniniwala. Gayunpaman, pwedeng mabago ang paniniwala. In other words, yung conviction mo ngayon, baka kinabukasan, preference na lang. O maaari yung preference mo tumibay, maging conviction. So ngayon, tunghayin natin ang preference. Ayon po kay Attorney David Gibbs, Director po ng Christian Law Association sa Amerika, ang 5 pangyayari na pinapansin o binabanggit ng korte sa Amerika na kadalasang nagiging sanhi ng pagbabago ng mga paniniwala ng isang tao ay ang mga sumusunod. Preference ang ating pinag-uusapan na pwedeng mabago batay sa ilang mga sirkumstansya. Number 1, peer pressure. Peer pressure. Halimbawa, ano paniniwala mo tungkol sa mga bisyo? Tulad ng pag-inom ng alak, sigarilyo. Kung ikaw ay Kristiyano, sabi mo, ay, hindi dapat ang Kristiyano manigarilyo. Ay, hindi dapat ang Kristiyano uminom ng alak. Eh, naimbitahan ka sa party ng mga barkada. Napainom ka. Ang paniniwala mo na bago, therefore, preference yan. Pangalawa, family pressure. Ang family pressure ay pwedeng maging instrumento sa pagbabago ng isang paniniwala kung ang pinanggigipit mula o ang panggigipit mula sa isang asawa, magulang o anak ay magdulot sa ng pagbabago ng paniniwala, ang paniniwalang iyon ay may tuturing na preference. Halimbawa, naniwala ka na dapat ang Kristiyano a-attend every Sunday. Pinagbawalan ka ng mister mo, huwag ka attend. Hindi ka umattend. Preference yun. Yan. Pangatlo, litigation pressure. Kapag naharap ang isang tao sa isang nakakatakot na demanda o legal na labanan, madalas po sinusuri ng taong kanyang mga paniniwala at nagkakaroon po siya ng alinlangan. Kasi didemanda siya. Kung binago ng isang demanda ang iyong mga paniniwala, preference po ang tawag dyan. Pangapat, jail pressure. Yan. Matindi to. Payag ka bang magdusa na makulong dahil sa iyong paniniwala? Payag ka bang makulong dahil sa iyong paniniwala? Kung hindi, ang iyong paniniwala ay may tuturing na preference. Ba't ako papakulong? Payo ko nga. Babaguhin paniwala? Madali lang yan. Okay. Sunod. Ito pinakamatindi. Death pressure. Death! Ang pinakahuling pagsubok ng isang paniniwala ay kung handa kang mamatay dahil sa iyong paniniwala. Tulad po yan ang ginawa ng karamihang mga Kristiyanong martir sa buong kasaysayan. Tanong, handa ka bang mamatay para sa iyong paniniwala? Kung hindi, ang iyong paniniwala ay isang preference lang at hindi conviction. Naintindihan natin? Yan ang preference. Isang paniniwala na nababago. Kahit gaano pa katindi, kalakas, pero sa bandang huli ay babaguhin dahil sa pressure. Samantala, talakayin naman natin ang conviction. Ang conviction, on the other hand, is unchangeable. Ano man ang magiging kalalagayan, no matter what the circumstances may be, hindi mababago. Ang conviction ay nagpapasya sa sarili. Kung kailangan mo ng ibang tao na tumayo kasama mo para lang hindi mo mabago ang iyong paniniwala, ang paniniwala mo hindi mo maituturing na conviction. That is a preference. Lalo na kung nag-iisa ka sa paniniwala mo. Ngayon, kung kaya mong tayuan ang iyong paniniwala kahit na wala kang kakampi, wala kang kasama, at kahit kailan hindi mo babaguhin ang iyong paniniwala, that is conviction.
Hindi kailangan na may kasama ka. Hindi kailangan may kakampi ka. Ang isang conviction ay hindi dapat ma-impluensya ng kung ano ang ginagawa ng iba o kung ano ang paniniwala o iniisip ng iba. At kung ano ang hinihiling ng iba sa iyo. Pangalawa, ang conviction na hindi negotiable. Kung payag kang pag-usapan ang option na i-dishonor ang paniniwala mo, then ang paniniwala mo ay hindi conviction. Preference. Pangatlo, ang conviction ay nagtatagumpay. Iyon ay, ang tagumpay ay matatamo o natatamo sa pamagitan ng paninindigan sa kung ano ang pinaniniwalaan mong tama. Anuman ang maging kahinatnan o kabayaran. Pangapat, ang conviction ay isang pamumuhay. It must be a personal life. It's a life, a lifestyle. Pinaniniwalaan kasi ng korte sa Amerika na kung ang isang tao ay naninindigan sa kanyang mga paniniwala, ang kanyang mga paniniwala ay magpapatunay sa kanyang sarili sa isang buhay na naayon sa mga paniniwalang iyon. At hindi niya babaguhin yan. Yun na yung magiging pamumuhay niya. At hindi niya babaguhin yan. Yun o yun. Life niya na yun, buhay niya na yun. Dapat kontrolin ng mga paniniwala ang pamumuhay ng isang tao. Tanungin ko kayo, anong paniniwala nyo na kinokontrol ang pamumuhay ninyo? At kailanman hindi nyo hayang mabago yun. Halimbawa, bigyan ko kayo ba? Naniniwala ka na masama ang homosexuality and lesbianism. At kinokondena mo yan. Okay? Pero nanonood ka naman kay Vice Ganda. Mga pelikula niya. At tuwang-tuwa ka pa. Natatawa ka pa. At nanonood ka ng mga gay pageant. Lalo na pag piyesta. Nauna ka pa doon. Diba? Pagka ganyan ang paniniwala mo, preference yan. Hindi yan conviction. Ang mga paniniwala sa loob, ang paniniwala sa loob ay palaging makikita yan sa labas. Meaning sa iyong gawa at pamumuhay. Kung ano ang ginagawa mo, kung ano ang ipinamumuhay mo, yun ang paniniwala mo. Diba? Nakikita ho yan. Tingnan natin ang mga biblical examples matapos nating sa Bible, matapos nating ma-differentiate ang pagkakaiba ng preference at conviction. Mga Bible examples ng matibay na paniniwala at panindigan. Napakarami po niyan sa Bible, pero dalawa lang po ang ating tutungayan dahil because of time constraint. Nabasa natin ating teksto, punta tayo kay Daniel. Daniel chapter 1. Balik tayo do kay Daniel. Alright. Nice kong pansin yung talatang 8. Siguro naman, to save time, mga kapatid, naintindihan nyo na yung kwento. Ano? Naintindihan na ba? O ikikwento pa natin ulit. Binasan nyo naman. Sana naman inintindi ninyo. Alright. Ito si Daniel, mga kapatid. Ang book of Daniel ay hindi lamang po ito book of prophecies or future events, kundi ito po ay tungkol din sa courage at steadfastness o convictions. Matibay na paniniwala at paninindigan ay pinamalas ng 4 na mga binatang Ebreyo na sina Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego na galing pong Jerusalem, nilusob ni Nebuchadnezzar yung kanilang bayan, hinuli sila, captive sila at dinala sila sa Babylonia. Nakasama dyan yung 4 na binatang ito, mga binata. Dinala sila sa Babylon bilang bihag ni Nebuchadnezzar. Pagdating doon, mga binata po yan. Mga teenager po yan. Mga talubata. Kisig yan. Ngayon, ibinukod sila.
yung mga potensyal na mayroon talino, kahusayan, galing, ayan, ano, dito sa verse 4. Verse 4, napasama dyan si Daniel at saka yung tatlo niyang kaibigan. Mga binatang walang kapintasan, kundi may mabubuting bikas at matatalino sa lahat na karunungan at bihasa sa kalaman at nakakaunawa ng dunong at may ganyang kakayahan na makatayo sa palasyo ng hari. Parang beauty pageant, ano? Kaya lang ito, hindi tungkol sa kagandahan, kundi sa galing, husay, talino. Ibinukod sila at aalagaan sila bago sila humarap sa hari. Kailangan pagharap nila, maganda katawan nila, malulusog, hindi mo kang patpatin at sakitin. Yan. At doon, tinuruan sila ng turo at wika ng mga Kaldeo. Kasi Babylonia na ito eh. Mga Hudyo yan eh. So, tinuruan sila ng lingwahe ng Kaldeo. Ngayon, binigyan sila ng pagkain, verse 5, at ipinatakda ng hari sila ng bahagi sa araw sa pagkain ng hari at sa alak na kanyang iniinom. So pagkain ng hari, alak ng hari, yun ang isa-serve sa kanila, by special. At sila'y kakandilihin na 3 taon, 3 years, upang sa wakas niya ay mga katayo sila sa harap ng hari. At pagka dumating ang araw niya, dapat malulusog sila. Maganda mga katawan, matipuno. So yan ang iniutos ng hari doon sa tagapangalaga sa kanila na si Melsar. At kasama dyan sa mga napili sa verse 6, ayan, nasa mga ito nga, sa mga anak ni Huda, si Daniel, si Ananias, si Misael, at si Azarias. Kaya lang si Daniel tumutol. Verse 8, but Daniel purpose in his heart, Tagalog, ngunit pinasiyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya hindi magpapahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom, kaya't kanyang hiniling sa Pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. I want you to notice those important words, Daniel purpose in his heart. Yeah. Alright? Bakit ayaw ni Daniel kumain ng pagkain ng hari? Special yun eh. At inumin ng hari, alak. No? King's meat at wine. Now, hindi naman ho, sinabi ho dito sa nabasa natin kung sa papanong paraan madudungisan si Daniel. Ang paniniwala niya kasi, pag kumain siya ng pagkain ng hari at uminom ng alak ng hari, madudungisan niya ang kanyang sarili. Mapapahamak ang kanyang sarili. Sa English ay he himself will be defiled. Himself will be defiled. His self will be defiled. Ayaw niya mangyari yon. Na bakit? Ano bang meron doon sa pagkain ng hari? At inumin ng hari? Ikaw, Brad Yundel, kung ikaw pera na kakainin mo at inumin, di. Special yan. Sarap yan. Pagkain ng hari yan, mambihira yan. Yung hari pa naman, di namimigay yan. Pagkain niya, kanya lang yan eh. Basili, pakakainin pagkain ng hari, inumin ng hari. Gano'n ka-special yan? Oo, di ba? Baka sumunod, ikaw na ang hari. Pag nagustuhan ka ng hari, maging kanang kamay ka pa ng hari. Di ba? Pero si Daniel, ayaw niya. Ayaw niya kasi naniniwala siya na madudungisan, madudumhan, mapapahamak ang kanyang sarili. Yan ang kanyang paniniwala. Ang tanong, bakit? Ano meron doon sa pagkain ng hari at alak ng hari? Hindi na ho sinabi rito kung bakit. Paano para madudungisan ni Daniel ang kanyang sarili kapag kumain siya ng pagkain at alak, uminom ng alak ng hari. May mga spekulasyon. Siguro yung pagkain ng hari, karne. Vegetarian. Si Daniel. Diba? O ano naman yun? Paminsan-minsan lang. Nakakalason ba yung pork? Sarap nga yun. Lapa, lechon. Latagang ka ba naman ng lechon doon? No? Lechong baka, lechong baboy, lechong kambing, lechong tupa.
Di ba? Pero sabi ni Daniel, vegetarian po ako. Kita mo yan. Kaya kayo mga vegetarian kayo, kuno. Kayo nalatagan na ng napakasarap na putahe. Nakakalimutan na, vegetarian. Wala na, preference lang yan. Yung paniniwala mo, wala ka matibay na conviction. Nababago pala ng circumstansya. You see? Unawaan nyo na, ha? Maaring ganon. Hindi naman sinabi na karne siguro ang ihain. O kaya, yung pagkain at alak ng hari, inaalay sa Diyos-Diyosan. Ayun. Alam siguro ni Daniel at mga kaibigan niya, yung hari, pagano yan hindi kumikilala sa tunay na Diyos. May mga Diyos-Diyosan siya, dun sila sumasamba. Baka ina-offer yan, baka pa ipakain sa kanila. Yon, maaari. Kaya sabi ni Daniel, ayaw kong madungisan ang aking sarili. Or, maaari yung hari kasi nga pagano. Ayaw nilang maki-isa sa haring pagano. So, ano man ang dahilan, naniniwala po si Daniel na kapag kumain siya at uminom, madudungisan ang kanyang sarili. Kung kaya't hindi niya ito gagawin. Alam ni Daniel sa sarili niya, mali ito. Kaya pinanindigan niya. He purposed in his heart that he will not eat. He would not defile himself with the portion of the king's food, nor with the wine which he drank. He purposed in his heart. Daniel was so strong and determined in his belief na hindi kailanman niya babaguhin niya. Pangalawang halimbawa, ganun din po yung mga kaibigan niya, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero nalagay din sa isa pang sitwasyon, itong tatlo niyang kaibigan, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Doon sa Daniel chapter 3 naman. Tingnan natin mga kapatid. Daniel chapter 3. Daniel chapter 3. So nakapasa sila, no? Nag-request si Daniel, pwede ba gulay lang kakainin namin, hindi kami kakain yan. Obserbahan mo kami ng ilang mga araw. Then bumalik ka rito, tingnan mo kung mangangayayat kami. Nung bumalik po yung pinuno ng bati, nakita, mas matataba pa sila. Mas malulusog kaysa sa mga kasabayan nilang mga binata. Now, itong si Shadrach, Meshach, and Abednego, nalagay ulit sa pagsubok. Daniel chapter 3. Yan. Ang nangyari, nagpagawa ang hari ng napakalaking rebulto at sa tunog ng mga musika bilang hudyat, lahat ng nasasakupan luluhod at sasamba doon sa rebulto. At nung nangyari ngayon, tumugtog na ang mga musika, mga instrumento, lahat ng mga tao nagpuntahan doon sa harap nung Diyos-Diyosan, higante yun. At nagpatira pa, lumuhod. Pero may tatlong hindi sumunod. Siyempre, kasama din diyan si Daniel, kaya hindi na binanggit. Ito lang, dito lang nakafocus dito sa tatlong ito. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Sinuway nila ang utos ng hari. Sabi pa naman ng hari, ang hindi susunod, papatayin. Verse 12, may ilang Hudyo, di sinumbong sila. May ilang Hudyo na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia na si Shadrach, Meshach at Abednego. Ang mga lalaking ito, o hari, ay hindi ka pinakundanganan, binastos po kayo. Sinuway nila ang utos ninyo, hindi kayo iginalang. Sila'y hindi nangaglilingkod sa inyong mga Diyos. Plural pa, Diyos-Diyosan. Ni nagsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. 13. Nang magkagayoy sa puot at pusok ni Nabukadnezar ay nagutos na dalhin si Shadrach, si Meshach at Abednego. Kanila ngang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. 14. Si Nebukadnezar ay sumagot at nagsabi sa kanila, sinasadya nga ba ninyo o sa Shadrach, Meshach at Abednego na kayo hindi mga lingkod sa aking Diyos?
ni magsisisamba man sa larawang ginto na aking itinayo. 15. Kung kayo nga'y magsihanda sa panahong inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita, at ng lahat na sari-saring panugtog, na mga patira pa at magsisamba sa larawan na aking ginawa. Mabuti. Ngunit, kung kayo hindi magsisamba, kayo iahagis sa oras ding yaon, sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo? Sa aking kamay. Ano sagot ng tatlong binata? Nangatal ba sila sa takot? Nanginig ba sila? Tingnan natin. Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego ay nagsisagot at nangagsabi sa hari, O Nebukadnesar, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ano yan? Yan ang kanilang paniniwala. Ang tapang. Matapang nilang hinarap ang banta ng hari. May nakita ho ba tayong senyales o palatandaan ng takot? Wala eh. Bakit? Dahil sa matibay nilang paniniwala at paninindigan sa Diyos. Naniniwala sila, ililigtas sila ng Diyos. Ganon katindi ang paniniwala nila. Yan, conviction. Yan ang conviction. Handa silang mamatay dahil sa kanilang paniniwala. Ngayon, kung hindi man sila iligtas ng Diyos, verse 18, magdududa ba sila? Tatalikuran ba nila ang kanilang paniniwala o ang kanilang pananampalataya? Will they recant their faith? Sabi nila, ngunit kung hindi, talastasin mo, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Ay naku, nung narinig yan ni Nebukadnesar, lalong nagalit. Pinagningas, ay, dagdagan niyo pa ang gatong. Pagningasin ninyo 7 times. Ang galit na galit. Itapon yan. Yung mga batang yan, mga walang yan. Tapon, tapon, tapon. Hindi naman 3. Okay. Sino tinakot mo? Mamatay kung mamatay. Pero hindi mo kami mapipilit na lumuhod dyan. Hindi kami sasamba dyan. Kita nyo kung gaano katindi ang kanilang paniniwala, mga kapatid, ano? Yan. See? Hindi lang yan, mga kapatid. At sa lahat pa ng mga bayani ng pananampalataya na mababasa natin sa Hebreo, Kapitulo 11. Andiyan si Abraham, andiyan si Moises, si Jacob, si Isaac, si Sarah, nabanggit pa si Rahab, nandiyan si David. Tingnan natin, mga kapatid, Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Ito po yung mga mananampalataya na nauna sa atin, na tinatawag ng mga Bible scholars na heroes of faith. Mga heroes of faith. Hindi nila isinuko ang kanilang pananampalataya o paniniwala. Hindi nila ikinompromise. Verse 32. At ano pa ang aking sasabihin, sapagkat kukulangin ako ng panahon, kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Jefte, tungkol kay David, at kay Samuel, at sa mga propeta. 33. Na ang mga ito, sa pamagitan ng pananampalatayay o paniniwala, nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon. 34. Nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilaka sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Dahil yan sa pananampalataya, victory. Yon ang conviction, di ba? Sabi natin, ang conviction ay nagtatagumpay. 35.
tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli. Pero meron ding hindi nagtagumpay. Dahil sa kanilang pananampalataya, hindi nila nakamtan yung kanilang pinaniwalaang tagumpay. Pero ganun pa man, hindi nila binago ang kanilang conviction o paniniwala. Tuloy. At ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. Ito pa ang nangyari. At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman, nakulong. 37, sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak, sila'y nagsilakad, naparuot parito, na may balat ng mga tupat, kambing, walang salat sa ginhawa, salat sa material na bagay. Ang damit lang nila, balat ng mga hayop, ng mga salat na nagpipigati, tinatampalasan, na sa mga yaon na hindi karapat-dapat ang sanlibutan, na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. Kahit na naging ganon ang kanilang kalalagayan, tingnan yung tibay ng kanilang paniniwala, hindi na binago. Handa silang magdusa, handa silang maghirap, handa silang magtiis, handa silang mamatay. Dahil sa kanilang paniniwala. Dahil alam nila yung paniniwala nila, totoo yun, tama yun. Nakita niyo mga kapatid? So, tingnan natin ang mga bagay na dapat nating gawin bilang mga mananampalataya, bilang mga sovereign grace na tinatawag, sovereign grace Baptists. O tayo bilang mga Puritan Baptists. Ito po mga dapat nating tandaan at gawin. Number 1, dapat alamin natin ang katotohanan. Dapat alam natin kung anong tama at mali. Dapat gawin ang tama, huwag gagawin ang mali. Kung ang paniniwala mo, tama ang isang bagay, pagtanggol mo. Panindigan mo. Pero kung alam mo na yung paniniwalang yan ay mali, huwag mong gagawin. At manindigan ka dyan. Alamin mo ang katotohanan. At doon ka manatili, tumayo at mabuhay sa katotohanan. Huwag sa kamalian. Kung hindi alam ni Daniel kung ano ang tama at mali, tiyak yung kinain niya ng pagkain at inumin ng hari. Palibasa alam niya at nanindigan siya rin. Kahit manganib pa ang kanyang buhay. Tayo po na mga nag-aaral at naniniwala sa salita ng Diyos na tinatawag nating Biblia, dapat alam natin kung anong tama at mali. Kaya nga tayo may Biblia eh. Para ano pa? Nag-aaral tayo ng Bible. Na matapos nating malaman ang katotohanan, hindi naman natin gagawin. Hindi naman natin pamumuhay. Para ano pa mga kapatid? Dapat alam natin kung ano ang tama at mali. Dapat tayo po ay mas nakakaalam kung ano ang mga bagay na dapat natin gawin at hindi dapat gawin. Di ba? Dapat lamang tayo eh. Sa ating kapwa, sa ating lipunan. Dahil sila hindi naman nag-aaral ng Bible. Hindi na alam ang tama at mali. Sa kanila, akala nila yung mali, yun ang tama at yung tama, yun ang mali. See? Buti na lang, meron tayong salita ng Diyos na gagabay sa atin. Ito ang ating guide sa landas ng katotohanan, ng katwiran, at ng kaliwanagan. Kaya dapat wag po nating hayaan na masangkot ang ating mga sarili sa mga gawain ng sanlibutan na hindi tama. Dapat hindi po tayo nakikisa sa kanilang mga paniniwala na hindi ayon sa salita ng Diyos. Dapat hindi po tayo sumasang-ayon sa mga bagay na ipinapagawa nila sa atin. Nalabag naman sa salita ng Diyos. Huwag nating hahayaan na tayo papayuhan ng mga tao na hindi pinararangalan at iginagalang ang salita ng Diyos.
Wala silang karapatang payuhan tayo. At huwag tayo makikinig sa mga payo nila. Paano tayo makikinig sa mga payo nila? They don't even honor the Word of God. Di ba? Ano ituturo? Bagamat, di naman natin sinasabi lahat ng pangaral nila o advice ay mali. Pero, dito pa rin tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo magkakamali dito eh. Tingnan si Daniel. Ipinasya ni Daniel sa kanyang puso. Daniel purposed in his heart that he will not defile himself. He was so deliberate in his decision. Firm. He was determined. He was precise in his decision. He was very sure in himself that he would not defile himself at hindi kailanman mababago yung pasya o paniniwala niya. Hindi niya hayaan na madungisan ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagkain at alak ng hari. Bakit? Sapagkat alam ho ni Daniel kung ano tama. At kung ano mali. At ipinasya niya sa kanyang puso na ang gagawin niya ay ang tama. At hindi po yung mali. Matibay, malakas ang kanyang paniniwala na hindi tama ang kainin ang pagkain ng hari at inumin ang alak ng hari. And he purposed in his heart that he would not do wrong. May kanta nga na, I am resolved. Wala yan sa ating songbook eh. Pero dati nating songbook, no, Armenian pa tayo, meron niya. I am resolved. Ito, resolved. Talagang, ibig sabihin, determinado, matibay ang pasya. I am resolved. Na ano? I am resolved no longer to linger, torn by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my side. But I will not allow myself to be allured by these things. I will hasten to Him, meaning to Jesus Christ, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strive. He is the true one. He is the just one. He has the words of life. I am resolved to follow my Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth. He is the living way. I will come to Him. Ganyan ka rin? Ganyan din ba katibay ang iyong paniniwala? O baka naman ang paniniwala mo, preference lang, hindi conviction. Pangalawa, dapat magkaroon tayo ng matibay na pasya na hindi natin dudungisan ang ating mga sarili ng mga karumihan ng sanglibutang ito. Bilang mga tinawag, bilang mga binanal, bilang mga ibinukod ng Diyos mula sa karumihan ng kasalanan at sanglibutan. Panatilihin nating malinis ang ating mga sarili at huwag nating hahayaan na ito'y madumhan sapagkat ang ating mga katawan ay templo ng banal na Espiritu. Kung paanong siya na tumawag sa atin ay banal, magpakabanal din tayo. Panatilihin nating malinis ang ating mga pamumuhay sa biyaya at tulong ng Panginoon. Pangatlo, dapat magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Nakita niyo yung pinuno ng bating? Nung nalaman niya yung pasya ni Daniel, siya ang natakot eh. Balikan natin. Balikan natin yon. Daniel chapter 1. Chapter 1. Verse 10. Daniel chapter 1 verse 10. Siya natakot. Hindi si Daniel eh.
At sinabi ng Pangulo ng mga bating kay Daniel, ako'y natatakot sa aking Panginoong Hari. Naku naman, tutoy, ako ang inilalagay mo sa panganib. Pag nalaman ng hari yan ako mapuputukan. Natatakot ako. At tapang na hari yun. Pugutulo ako. Na nagtakda. Siya yung nagtakda ng iyong pagkain at ng inumin. Sumusunod lang naman ako sa utos ng hari. Sapagat bakit niya makikita ng inyong mga mukha ay maputla kaysa sa mga binata na inyong mga kasinggulang. Isa sa panganib nga ninyo ang aking ulo sa hari. Kaya pakiusap naman. Sumunod naman kayo. Makiko-operate kayo. Tingnan nyo ha, ito lesson eh. Kung itong taong ito may takot sa kanyang hari, tayo kaya may takot sa Panginoon. Kung may takot kasi tayo sa Panginoon, magdadalawang isip tayo na gumawa ng masama o mali. Pagka tayo may takot sa Panginoon, hindi tayo gagawa ng mali. Hindi tayo gagawa ng kasalanan, hindi tayo gagawa ng kasamaan. Ang taong may takot sa Panginoon ay umiiwas o lumalayo sa kasamaan. The fear of the Lord is to hate evil. By the fear of the Lord, men depart from evil. Kaya yan ang lagi natin panalangin. Panginoon, lagyan niyo po, sisidlan niyo po palagi ng inyong takot ang aking puso upang ako'y huwag humiwalay sa inyo. Bagkus ang aking lalayuan ay ang kasamaan at kamalian. Si Job, di ba may takot siya? May takot siya sa Panginoon. Ano resulta? Lumalayo siya sa kasamaan. Takot siya sa Panginoon. Pangapat, pag tayo nanindigan mga kapatid, hindi naman tayo lalagay ng Diyos alanganin. Ang Diyos ay magpapala ng kanyang biyaya. Noong nanindigan si Daniel sa kanyang paniniwala, nakiusap siya doon sa pinunong bating, pinayagan naman, sige ha, titsakin nyo ha, walang mangyayari sa hindi maganda ha. Oh, maniwala ka. Ay, pagkalipas ng ilang mga araw, bumalik yung pinunong bating. Ano nakita niya? Verse 9. Si Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos ng lingap at habag sa paningin ng Pangulo ng mga bating, kaya pumayag. At sa verse 12, sana ba yun? Verse, 15. At sa katapusan ng 10 araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha at sila'y lalong mataba sa laman kaysa sa lahat na binata na nagsisikay ng pagkain ng hari. Naribas mga kapatid, minsan, dahil sa ating matibay na paninindigan, sinasalo tayo ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng pabor. Pumayag. Paano kung hindi pumayag yung bating o yung pinuno ng bating? At talaga pagpipilitan, hindi pwede, Daniel. Utos ng hari yan eh. Kumain ka. Ano kayang gagawin ni Daniel at ng mga kaibigan niya? Pero nanindigan sila at sa paninindigan nila, tinulungan sila ng Panginoon. Binigyan sila ng lingap. Yan o. Di ba? Pinasumpong sila ng Diyos ng lingap at habag sa paningin ng Pangulo ng mga bating. Di ba mga kapatid? So ngayon, hindi makukompleto itong ating pag-aaral kung walang practical applications. Bilang panghuli, magbabanggit ako ng ilang mga halimbawa o sitwasyon na susukat at susubok sa atin kung ang ating mga paniniwala ay conviction o preference lang. Noong 2019, 2020, pinasok tayo ng COVID-19. 2020 mga kapatid, nag-utos ang gobyerno
na magpabakuna. Yan. Bakbakan yan. May naniniwalang hindi dapat magpabakuna. May naniniwalang, dapat tayong magpabakuna para safe tayo. Safe, di tayo tabla ng COVID. Diba, naalala niya mga kapatid, nag-preach ako tungkol dyan. At sinabi ko sa mensaheng yon, kami ng aking pamilya, hindi kami magpapabaksin. At pinanindigan namin yan. Kahit na hindi kami pinapasok sa supermarket, kahit na kami ay hindi makabili, hindi makakain sa restaurant o kaya fast food, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Kami nilingap ng Panginoon. At pinagpakita niya ng habag at biyaya. Kahit na yung anak namin, si Tracy, hindi na nakasakay ng barko. Hindi na. Kasi requirement, vaccinated. Kaya yung pangarap niya na makasailit sa barko, makapaghanap buhay, sa ibang bansa, makapag-travel, wala na. Naglaho. Pero hindi nakapanghihinayang. Ewan. Kung nanghihinayang siya. Nung nag-try siya ulit mag-apply, isa sa requirement, vaccinated. Meron akong alam na isang simbahan, talaga sa utos ng kanyang pastor, ni-require, huwag kayo magpapabaksin. Wala sila, hindi nagpabaksin. Karamihan doon, nawalan ng trabaho. At nanindigan sila. Delikado eh. Now, okay lang, yung iba, kung ang paniniwala mo tungkol sa vaccine ay preference, yun ang preference mo eh. So, hindi yan conviction. It's preference. Kasi sa korte ng US, mga kapatid, kung ikaw ay American citizen, hindi ka may pagtatanggol ng First Amendment or Constitution sa isang paniniwala na preference lang. Hindi ka may pagtatanggol. Hindi ka mapoprotektahan ng kanilang batas. Kung ang paniniwala mo ay preference lang. Ang ipinagtatanggol nila, yung ang paniniwala ay conviction. Na hindi pwedeng ipilit yun na baguhin. Kasi conviction yun eh. Kaya hindi pwedeng idemanda yung mga ayaw sa vaccine eh. Sa US, hindi sila pwedeng idemanda. Bagamat, pinersecute sila. Yung iba, tinanggal sa trabaho. At tinanggalan ng mga pribilehyo. Pero hindi sila pwedeng ipakulong. Bawal yun. Dahil yung kanilang paniniwala o yung kanilang pagtanggi na magpabaksin ay may kinalaman sa kanilang paniniwala. At ino-honor yan ng korte. Hindi pwedeng pilitin, baguhin. Ganun ho yun. Halibasa, tayo nasa freedom pa eh. Pero darating ang panahon, pagka antikristo nang naghahari, anong freedom? Freedom sa inyo. Tatakan yan! Papatatak na sa noo, papatatak na dito. Pag hindi ka nagpatatak, di ka makakabili. Yan. Ano ngayon ang gagawin mo? Yung bang paniniwala mo ay conviction o magiging preference na lang? Ang gagawin natin? Kung magpapatatak naman tayo, kunyari lang naman yun. Basta tayo, sa Panginoon pa rin tayo. Okay, patatak. Ay, hindi tayo makakabili. Pero puso naman natin hindi lang matatatakan. Sa Panginoon pa rin tayo mananalig. Preference, hindi conviction. Nabago eh. Ang conviction, handa ka mamatay. Martir. Walang tatak, bitay. No problem. O yan o. See? Next, issue tungkol sa LGBTQ.
Paano kung naisa batas na yan? Makakapag-preach pa ba tayo laban sa mga homosexual, lesbian? Ako kaya, makakapag-preach pa kaya? Kasi pag naipasa yan bawal ka nang magbanggit, bawal mo nang kantiin yung mga yan. Kulong. Di ba? Napapanahon issue yun Ano ang ating magiging paniniwala? Preference o conviction? Mananatili pa rin ba tayo? O makikiay na tayo? Hi! Ay, bading! Patay. Okay lang yan. Basta ikaw naman naniniwala kay Lord. Wala yan. Wala. Bali, wala yan. Okay lang. You see? Ano ba? Issue naman tungkol sa divorce. Pag yan ay naipasa, pwede na divorce. Makakapag-preach pa ba tayo laban dyan? Mag-a-apply ka na? Mag-iisip-isip ka. May divorce na. Ano kaya? Ko, Panginoon. Help me! Baka ikaw pa mauna. Yung conviction mo, preference lang pala. Nababago. You see? Issue tungkol sa same-sex marriage. Diba? Paano kung halimbawa anak mo, bading? Anak mo, tomboy. Legal na. Ay anak, salamat. Pasalamat ka, legal ka na. O pangangaralan mo pa rin. Mali yan. Hindi yan tama. Kita nyo, no? Ito mga kapatid. Christian Sabbath. Lord's Day. Hebrews 10:25. Huwag nating pababayaan ang pagtitipon. Ano paniniwala mo dyan? Pag Sunday, dapat ka bang nasa church o wala? At sa pag-attend, half day lang? Umaga lang o kaya gabi lang o buong araw? Ano paniniwala mo? At okay lang kung ma-absent? Paminsan-minsan absent? Ano paniniwala mo? Yan bang paniniwala mo sa pagtitipon ng iglesia, preference o conviction? Suriin mo ang sarili. Pagka ba'y pinagbawal ng pagtitipon ng gobyerno, atin ka pa rin ba o hindi na? Sipin mo, sa panahon ng tribulation, persecution yun. Ano kaya magiging paniniwala mo kung sakaling nandun ka? Tutuloy ka pa rin ba? Mananatili ka pa rin ba sa iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus? O mag-iisip ka na? May mga options ka na, may mga ikinoconsider ka na, papunta ka na doon sa babaguhin mo na ang paniniwala mo. Gaano katibay ang paniniwala mo, kapatid? Kaya mo bang panindigan yan? Ano kang klaseng Kristiyano? Tayo na lang ang mamimili kung ano gusto natin at hindi tayo susunod sa utos ng Diyos. Preference o conviction? Pag sinabi ba ng Diyos ganito, susundin mo ba yan? Magkamatayan na. Hindi mo babaguhin. Ano ba ang pag-uusap natin dito? Ang pagtitipon ba natin? Isang kalating araw lang ba o kailangan umaga, hapon? Atin. Kayo magdesisyon. Ano bang gusto natin mga kapatid? Umaga lang tayo, sa hapon, wag na. Huwag na tayo magtipon. O sa hapon lang tayo, sa umaga, wag na. Hindi ba tayo susunod sa batas ng Diyos? Ano ba paniniwala natin tungkol dyan? Pag sinabing Christian Sabbath, Sabbath yan, araw yan ng pamamahinga. Buong araw yan sa Panginoon yan Yan ay binanal niya, ibinukod niya yan.
Para yan sa Kanya. Yung 6 na araw, yun yung atin. Yung isang araw sa Kanya yan. Kaya nga tinatawag din nating Lord's Day. Kanya yan. Wala tayong karapatan na gamitin yan para sa personal nating mga gawain. Kanya yan. Binukod niya yan para sa Kanya. Katulad din ng tithes. O ayan, anong paniniwala natin sa tithes? Sa atin ba yan o sa Panginoon? At kung talagang yan ay sa Panginoon, bibigay mo ba yan? Talaga ilalaan mo ba yan sa Panginoon o hindi? What? Preference ba o conviction? Sagutin mo yan. Christmas! Yan na. Lapit na, December. 2 buwan na lang. Di ba? Di ba? Celebrate ba tayo Christmas? Makikisama ba tayo sa mga kamag-anak natin? Mahal sa buhay? Ano ba paniniwala mo sa Pasko? Dapat ba ang isang Kristiyano mag-celebrate ng Christmas? Pagano yan? Di ba? Sabi natin, rule number 1, dapat alamin mo ang katotohanan. Anong may katotohanan sa Pasko? Kapanganakan lang ni Kristo, December 25, kasinungalingan na yun. Wala namang katotohanan dun. Hindi naman talaga pinanganak si Jesus Christ ng December 25. Kaya wala talagang Pasko. Kasi hindi naman talaga siya pinanganak ng December 25. Hindi yan ang birthday niya. Pag-ano yan doon pa lang dapat tapos na ang debate. Di ba? Pangalawa, wala namang inuto sa Bible na i-celebrate natin birthday ni Jesus Christ. Wala naman Yan ay selebrasyon ng mga tagasangdibutan, ng mga pagano na hindi naniniwala talaga sa Diyos at sa Kanyang salita. Tapos makikisa tayo dyan. So, paano bang ating dyan? Position mga kapatid. Hindi naman ako niwala sa Pasko Pero may regalo ako. Merry Christmas. Hindi ako niwala sa Pasko. Hindi ko tanggapin. Sige na, huwag mo na. Kahit hindi Pasko. Yan, sa'yo na yan. Yan. Kasi nagkakaintindihan tayo. Dapat lagay natin ating mga sarili sa tamang posisyon, mga kapatid. Hindi nga tayo, baka yung ating paniniwala, hindi naman pala conviction, preference lang. Ang Pasko ay punong-puno ng mga kasinungalingan. Walang tama dyan kahit isa wala Yung sabsaban, na binisita ng 3 hari, o 3 hari pa, 3 hari ba nakalagay sa Bible? At nung binisita ng mga hari, actually mga pantas yun Nung binisita ng mga pantas si Jesus Christ, hindi na siya sanggol. Bata na siya. Bata. Baka mga 2 taon na si Jesus Christ nun Kaya yung sabsaban, yung manger, walang katotohanan dun Wala. Next issue, head covering. Dapat ba ang babae maglambong, magtakip ng ulo, pag-araw ng pananambahan, at kapag siya'y mananalangin? Gaano katibay ang paniniwala niyo dyan na dapat maglambong ang babae at dapat igalang niya ang lalaki, lalo na ang kanyang mister? Is it preference or conviction? Pagdating sa pananamit ng mga babae, ano paniniwala niyo? Women's apparel o kahit ano? Issue tungkol sa Arminianism. Heresy o hindi? Scriptural? Ang Arminianism o satanic doctrine? Ang salvation ba ng mga Arminians ay scriptural o hindi? Gumigit na Save ba ang mga Arminians o hindi? Yung mga naniniwala sa Arminianism na heresy, save yun? Yung naniniwala sa heretical doctrine ng salvation, save yun? Ano na save yun? Heresy nga Pagdating sa salvation, mali! Piniwalaan. Ano na save yun? Heresy nga Pag sinabi mong Arminian, ang isang Arminian naniniwala sa Arminianism.
At ang Arminianism, ang matibay nating paniniwala, heresy yan, satanic doctrine yan. Oh. Yan ay damnable heresy. Hindi natin babaguhin yan. Kaya hindi saved. Ngayon, kung Arminian, hindi naman niniwala sa Arminianism, hindi Arminian yun. Ganun lang naman yun. Pag sinabi mo kasing Arminian, naniniwala yan sa Arminianism. Isang damnable heresy. At walang gitna dyan, ha? Wala. Dalawa lang yan. Either saved o hindi. Either scriptural or satanic doctrine. So napakarami po ngayon sa mga nagsasabi mga Kristiyano, ang mga paniniwala nila ay puro religious preferences, hindi religious convictions. Mga walang matibay na paniniwala at paninindigan. Nakakalungkot, kaya nilang i-compromise ang kanilang mga paniniwala, kapalit ng pera, kapalit ng material na bagay, ng pakinabang, o kaya convenience o ginhawa. Kristiyano by convenience. Tayo kaya, ano ng atin po mga paniniwala? Conviction o preference? Ano sa mga paniniwala mo ang masasabi mong conviction? At preference lang. Sa isang court of law, magkakaroon ba ng sapat na ebidensya sa iyong buhay para kumbinsin na ikaw ay isang totoong Kristiyano? Na ikaw ay isang tunay na sovereign gracer, landmark, Baptist? Makikita ba yan sa iyong pamumuhay? Tanda natin kung ano ang paniniwala mo sa loob, makikita yan sa labas, meaning sa iyong pamumuhay. Yan. May tanong lang ako mga kapatid, ano kaya sa rapture? Paano kung nag-rapture na? O kaya dumating ang rapture? Paano kaya ang magiging batayan ng Panginoon kung sino ang kanyang isasama? Paano kaya kung ang magiging batayan ng Diyos sa mga isasama niya sa rapture ay batay sa preference o conviction? Lahat ng paniniwala ay preference, iwan. Lahat ng mga paniniwala ay conviction, yan lang ang kukunin ko. Yan lang ang isasama ko. Ano kaya kung ganun, mga kapatid? Ano ang paniniwala mo kay Jesus Christ? Sino si Jesucristo sa iyo? Sino si Jesucristo sa buhay mo? Siya na ba ang iyong Panginoon? Siya na ba ang iyong tagapagligtas? Siya ba ang iyong kaisa-isang pinagkakatiwalaan at sinasampalatayanan? Wala nang iba para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa, para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan? Ano paniniwala mo kay Jesus Christ? Naway makilala mo si Jesucristo. Ang dalangin ko naway ang Panginoon Jesucristo ang maging Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Come to Jesus Christ. Believe in Him. Repent of your sins. Turn away from your sins. Jesus Christ, He is the Savior. He died on the cross of Calvary. He shed His life. He shed His blood para sa kapatawaran ng iyong ng kasalanan upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, pawawalang sala ka ng Diyos. At kung yan ang paniniwalaan mo, you will be saved. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. That is the promise. Do you believe that? Oh, may God grant you the faith. May God bless the message in our hearts. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, makapangyarihan at dakila sa lahat, salamat sa iyong mga salita na aming natunghayan, naway nagsilbing kalakasan to. Paalala sa amin
upang ang aming mga paniniwala o pananampalataya ay tumibay at maging matatag. Maawa kayo sa amin, Panginoong Diyos, tulungan kami maging totoo sa inyo, tapat sa aming Panginoong Kristo. Tulungan niyo pong aming mga buhay ay maging isang bukas na patotoo ng katatagan ng pananampalataya at tibay ng paniniwala. Tulungan niyo kami, Panginoong Diyos, maawa kayo sa amin. Patawarin niyo kami sa mga pagkukulang namin. Patawarin niyo kami sa mga pagkakamali namin, sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo kaming sumunod palagi sa inyong mga utos, kalooban at kagustuhan, Panginoong Diyos. Sisidlan niyo ng iyong takot ang aming mga puso upang kami huwag humiwalay sa inyo. Huwag kaming lalayo sa inyo, kundi kami lalayo sa anumang uri ng kasamaan at kasalanan. Pagpalain niyo po kami, pagpalain niyo ang church na ito, patuloy niyo i-preserve sa purity ng doctrines at morals. Ihanda niyo po kami sa pagtunghay namin o sa pagsasagawa ng banal na hapunan, Panginoon. Naway gawin niyo kaming karapat-dapat. At tuwing aming gagawin to, mantig ang aming mga puso dahil sa kadakilaan na ginawa ng aming Panginoong Sus para kami maligtas. Salamat. Napakalaking pribileyo to at karangalan na makabahagi sa hapunan ng Panginoong Sus at makasalo namin siya. Maraming salamat. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo, ito po aming dalangin. Amen. Tayo po ay dadako na ho sa banal na hapunan. Handa po natin ating mga sarili. Ito po oras ng ating... Maupo muna. Ito po yung oras ng ating pagsusuri, pagninilay-nilay, pagsiyasat ng ating mga sarili. Manaway tayo po ay maging karapat-dapat sa Panginoon. Habang inahanda po yung ilan po ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 14. 14, Brother Rog. Mawit muna tayo. Ang ating songbook. The Lord's Supper. $308. With wondering eyes, Lord, we admire the feast prepared by grace. On the first stanza, sing. With wondering eyes, Lord, we admire the feast prepared by grace. Come, Lord, and set our souls on fire, and fill its heart with peace. These emblems of thy precious love by faith may we receive. And with a solemn pleasure prove, we in thy name believe. No goodness of our own we bring, we're sinners vile and base. Christ is our all, of Christ we sing, and long to see his face. Oh, may we each with hearts and tongues sing, worthy is the Lamb.
Him alone the praise belongs, and we'll adore His name. Tumayo po lahat ng kaanib ng iglesia. Tayo pong lahat ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Panginoon naming Diyos, purihin at luwalatin kayo. Ngayon pong gabi ay muli naming ginugunita ang kamatayan ng aming Panginoong Hesus at ang kanyang pagdurusa sa krus ng Kalbaryo para lang po sa aming kaligtasan. Sa tuwing aming ginugunita ito, Diyos, naway sisidlan niyo ang aming mga puso ng paghanga, ng papuri, at lubos na pagpapasalamat sa Kanya. Dahil po sa kadubusan na ginawa niya sa amin, sa pamagitan niya, ligtas kami. Salamat sa pagpapatawad niyo ng aming mga kasalanan. Salamat sa pagpawi at paglinis niyo ng aming mga kasalanan dahil sa Panginoong Hesus, na siyang nagbayad ng aming pagkakautang. Kami kanyang tinubos sa malaking pagkakautang. Siyang namatay, kami ang nabuhay. Purihin ang aming Panginoong Hesus. Naway maging karapat dapat kami, O Diyos, sa hapunan ito. Sa aming pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak, gawin niyo kaming karapat dapat. Ito'y maging pagpapala at hindi sumpa. Lahat ng kasalanan, karamihan, kalikuan na inyong nakikita sa amin, hiningin namin ang iyong kapatawaran at paglilinis. Pagpalain niyo po ang tinapay at ang alak. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Gawin niyo kaming matapat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po aming dalangin. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.
Amen. Manalangin tayo muli, mga kapatid, tayo magsilod. At hilingin po natin si kapatid na Gabi magtapos sa ating panalangin. Aming Diyos, bawat makapangyarihan sa lahat, hindi po kami nagpapasalamat sa inyo sa katatapos na yung mensahe na pinagtanan ng inyong lingkod. Kung Panginoon Diyos, kami ay manindigan gabi Yes. sa katotohanan. Bigyan po kami ng lakas Siya nga po. ng pananampalataya. Dahil po namin pagkawagan ang inyong mga guro at sa amin. Kami ang sumunod sa inyong mga pagkikilan. Siya nga po. Siglan natin niyo po ang aming mga puso ng takot, Siya nga po. ikay sa pananampalataya. Panindigan po namin lagi ang inyong mga guro. Siya nga po. Tulungan niyo po ang iglesia nito na laging sumunod at laging pagsikapan ang mga bagay na mga gawain tungkol sa pag-ibig. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na kami lagi niyo pong kalagayan lagi sa aming mga kainan. Yes. Nawa o Diyos sa aming pag-iwalay, pakinggan niyo po ang bawat isa. Pakinggan niyo po sa kanyang tahanan, ligtas, kayapa, makamtan po namin ang kapamahinahan at aming pagpapakalan. Salamat ang Diyos muli at ang buong magkakong ito ay nakapanambahan po kami Siya nga po. at nawa o Diyos naging kalulutugin po kami sa inyo at isang hain kami para sa inyo. Salamat muli sa lahat sa inyong pagpunta. Upang ang mga andalangin Amen.